Yung tension po talaga ngayon sa giyera sa Iran at Israel, talaga pong masasabi kong super escalated na. Okay? Nakailang vlogs rin po tayo regarding sa giyera sa mga nagdaang taon. Pero ito aminin ko po sa inyo, hindi katulad ngayon yung escalation. No? At ang escalation po ngayon ay ang tindi to the point na talagang si President Trump na nga po ang nagpapasisfire pero talagang hindi pa rin tumitigil sa nakikita ko. Well, yun po ay talagang sinasabi ng ilan na ito na nga po ba talaga yung sinasabi nilang senyales ng rapture. Again, may correction naman po tayo dyan na sasabihin, wala po kasing senyales si rapture. Wala siyang senyales. Ang rapture po ay imminent. Okay. Ngayon, pwede mo pong sabihin sa akin na dahil sa mga pangyayaring yan, merong isang mamamagitan na marunong kung paano hahawakan ang tensyon. No? Yun, pwede mo pong sabihin sa akin yon. At yun ay ang Antichrist. Kaya nga po, ang Antichrist, siya po ang makikipag-peace treaty. Siya po ang magiging dahilan upang ang buong mundo na sa tingin nila ay magkaroon ng kapayapaan. Ay magkakaroon nga po ng kapayapaan. Dahil nga po sa taong yan na darating. Okay. Pero ang tanong, kailan ba darating ang Antikristo? At ito pa po ang mas malalim na tanong. Alam daw po ba, may nagtanong lang po sa akin, napakatalino eh. Alam ba nung Antikristo na siya yung Antikristo? Alam niyo po bang natigilan ako sa tanong niya? Medyo bata pa siya pero matalino ako. Ano? Ako ba kinonsider ko ba yan na yung tanong na yan? Parang hindi ko yata kinonsider yan. Okay, sa buong ministry ko. Pero ito medyo natigilan ako. Alam nga kaya nung Antikristo na siya nga yung Antikristo. Oo nga no? Well, ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ang Diyos ang nagtakda ng lahat. Okay? So hindi pa po nagaganap ang mga bagay-bagay sa mundo. Ganyan ko yung camera. Ay hindi pa po nagaganap ang mga bagay-bagay sa mundo. Nakaplano na po lahat yan. May blueprint na po lahat ng yan. Okay? At ang tanging gagawin lang po natin ay bawat araw ng buhay natin, manampalataya tayo sa Kanya. Ang alam ko lang po talaga, pagdating ng Antikristo na siya. Pwedeng alam niya, dahil itinakda nga siya ng Diablo, at masasabi ko rin naman na may kapahintulutan po ng Diyos lahat yon. Pero pwede ko rin sabihin na unaware din siya. May naniniwala rin po kasi na unaware yung Antichrist. Mas maganda tong pangalawang tsuri ko, unaware ang Antikristo na natutupad niya na yung mga bagay-bagay ng Biblia. Kumbaga, hindi niya alam na natutupad niya yung mga sinasabi ng Bible, no? Hindi siya aware dahil sa mga pangyayaring yan. Pero ang nakikita ko lang po talaga dito, kaya aware siya, kaya hindi, lilitaw ang Antichrist sa itinakdang panahon ni Lord Jesus Christ. Okay? And anyway, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, you're not looking for the Antichrist. You're looking for Christ Himself. You're looking forward for Christ Himself to return. Hindi yung Antichrist. Pero yung gera niya ngayon sa Israel, anyway, nakailang gera na po ba sa Israel at sa Iran? Pero hindi nga alam po kasing escalated nito. Kasi sasabihin ko po sa inyo talaga, pag nagtuloy-tuloy po yan, maaaring maging daan na rin yan para lumantad nga yung Antichrist, no? At ang ganda po nito, bago lumantad yung Antichrist, sabi ng Thessalonians, yung restrainer, para lumantad siya, ay aalisin na sa mundo. Alam niyo po ba kung sino yung restrainer na yun, tatanggalin na sa mundo? Tayo pong mga believers. At pag tinanggal na po tayo mga believers dito sa mundo, makakalantad na siya ng malaya. Mauumpisahan na yung tribulation. 7 taong singkad. Anyway, alam niyo po ba, ang senaryo kasi noon, kapag milyon-milyong tao na vanish dito sa mundo, lahat ng tao maguguluhan. Well, anong nangyari? Nasaan na yung mga tao? Ba't nawala sila? Maguguluhan sila. Hindi nila alam ang mangyayari. Kaya, merong isang lilitaw na tao
na magpapaliwanag sa kanila na kinuha raw tayo ng mga alien. Sasabihin niya, yun. At maniniwala sila dahil napaka-karismatiko ng taong ito. Yan po yung Antikristo. Siya po yan. At ngayon, dahil nakuha niya ang loob ng mundo, kakalat ang popularity niya sa buong mundo, meron siyang kanang kamay o sidekick. Ito yung false prophet, no? At pangungunahan nila ang paggawa ng mga milagro, mga himala, para, alam nyo, ultimately, matupad yung plano ni Satanas. Okay? May kapahintulutan na po ng Diyos yan sa lahat. Okay? Nakasulat na po yan sa kanyang aklat sa Bible. So, mangyayari at mangyayari po yan. Ang Antikristo ay lalantad sa itinakdang araw ng puong may kapal. Okay? Hindi sa takdang araw natin, hindi sa paraang alam natin. Kasi maski sabihin mo, uy, nagkakatugma na yung mga Bible prophecies. Oh, ito na, malapit na. Pero tandaan po ninyo, mga tao lang po tayo. At doon sa tanong na, alam ba nung Antikristo na siya ang Antikristo? Pero parang sa akin, parang mababaw yung argument na yon. Although thank you doon sa nagtanong na tao kasi medyo interesado talaga siya sa eschatology. Para sa akin po, no, hindi niya alam na siya ang Antikristo. Wala siya, hindi niya alam yon. Hindi niya alam. Ang alam lang niya, pagkakataon niya na maging tanyag. Ang alam ko lang sa Antikristo, bagamat hindi niya alam siyang Antikristo, ang alam lang niya, gusto niya maging popular. Kaya sabi ko nga po sa inyo, inuulit-ulit ko, yung Antikristo talagang gustong-gustong maging tanyag at matanyag. Ha? At tilian ng mga tao na nasa center stage. Punong-puno ng kayabangan ng Antikristo. At hindi lang po yun, siya ang pinakamasamang tao na makikilala ng mundo. Sapagkat lilitaw po ang kanyang ugali kapag dumating na po yung tinatawag na Great Tribulation. Okay? Pero lahat po ng yan medyo shallow pa rin yung iba dahil like for example, kung hindi niya alam na siya ang Antikristo, paano niya alam yung tungkol sa mga power, yung mga mirakulo, mga ganyan, na medyo ano pa rin tayo doon. Kaya wag natin pakatutukan masyado yung bagay na yon kasi hindi po natin aabutan yon. Ang aabutan po natin, irarapture tayo. At pag nag-rapture na po, doon siya lilitaw, doon siya lalantad. Malalantad po ang Antichrist. Maski humupa pa, makinig po kayong mabuti, maski humupa pa yung gulong niya na present sa Israel at sa Iran, yan po ay matutupad pa rin yung paglabas ng Antikristo. Anyway, yan pong gulo ng Iran at saka ng Israel, matagal na po yan, sa Bible pa po eh. Yan pong Iran, yan po ang dating Persia. Marami na naging pangalan niyan eh. Ilam. Tinawag siyang Ilam, di ba? Dati Ilam ang tawag, tapos naging Persia. Tapos noong 1935, nagsimula na yung pangalan ng Iran. Ay, Iran, okay, yan na po. So, yan po. Pero maliwanag po yung Ilam at saka yung Persia, nasa Bible po talaga yan. So, what makes you think na hindi magtutuloy-tuloy yan? Okay? Pero syempre, ang pinaka mangingibabaw na figure dito sa lahat ng gulong yan, sa lahat ng nangyayaring yan, yan po ay pavement o way, daan para lumantad ang Antikristo. Pero hindi nga lang siya makalantad ngayon kasi nandito pa po tayo. At kung talaga magtutuloy-tuloy na po yung gyerang yan sa Iran at Israel, hindi po ba naiisip? Anytime rapture na. Hindi po ba na-realize yun? Anytime magra-rapture na. Kasi hindi lalantad si Antichrist nang nandito pa po tayo. Anytime magra-rapture na. Ako nakikita ko lang, hindi ko sinasabing sign of the times, pero nakikita ko lang, ang laki na nagbago sa mundo. Okay? Siguro moody lang ako. Siguro sa moods ko. Pero hindi. Ang dami rin nakakapansin. Ang dami na nagbago sa mundo. Yan po ang buong katotohanan dyan. Malaki ang nagbago sa mundo. Parang meron lilitaw na isang figura. May lilitaw na something na ewan ko kung ano yun, no? Kung ano man sa ngayon yun. Pero may kakaiba talaga. The whole world. Alam niyo po ba pagkatapos po ng COVID-19 pandemic, nagkaroon ng Great Reset. Nasa Great Reset na po tayo. At naniniwala ako, nasa sakop ng Great Reset ang rapture of the church. Tatagayin na tayo anytime ni Lord Jesus Christ. Thank you. God bless.